Ang anong nidagan si Pastor Apollo Sikibuloy, o ngano nakakulong siya? Ngano nakakulong siya? Nakakulong o political persecution. Ngano man, kay si Pastor Apollo Sikibuloy, suod na higala, best friend ni kanhing Presidente Rodrigo Roa Duterte. Last December pa, Vice President Inday Sara Duterte, niyato na dito sa compound, iya yung gisaysay, ang playbook, ang plano. Ingon ni Inday Sara, Vice President, Pastor, unahon nila gurgor ang SMNI. Natuman? Wala. Ikaduha, Pastor, ikulong kanila, himuan kanila og mga kaso-kaso, mukuha na sa mga miyembro sa sulod, tanuman kanila og akusahan kanila. Natuman? Wala. Muna ingon Inday Sara. Ikatulo, Pastor, ang akong amahan, si Tatay Digong, ikulong nila sa ICC. Natuman? Wala. Kaning pang-upat, ingon niya, ako po lang isunod, Pastor, i-impeach ko nila ug tanggalon ko nila kaya kita ang babag sa ilang mga plano. So karon kinakahitabo kay Pastor Apollo Sikibuloy, kung unsa ang hitabo sa iya, mao ang ilang gibuhat kay Tatay Digong. That is extraordinary rendition. Maunta na ilang buhaton kay Pastor Kibuloy, kidnapon, dagon dito sa langyang nasud. Muna nagtago si Pastor, wala siya naghadlok sa kaso. Kay unta ipaagi na siya o proseso. Kinaaman tay treaty sa ubang nasud. Kay tungod dili man sila maagig proseso. Kay tungod sila daw ang balaod. Mauna ilang gibuhat sa Kingdom of Jesus Christ. June 10, na ako dito, kung nakita ninyo, kato ni Patong sa fire truck, ako to, nagdupa-dupa dito. Then, August 24 to September 8, 16 days, gikubkob nila ang compound sa KOJC, namatyan nigtulo ka missionary workers. Tanan ilang gibuhat pang-abuso dito, why balaod na tuman dito, sila ang balaod. Mauna na ang nagkahitabo karon sa atong nasud Pilipinas. Si Pastor Apollo Sikibuloy angayan nga dapat suportahan ug makalingkod sa Senado. Ngano? Daghan nabuhat si Pastor Kibuloy ug daghan pa og nabuhat. Duna siya Exhibit A, nanay resulta, nanay resibo. Nakaadto mo sa compound sa Kingdom of Jesus Christ, sa Tamayong, Prayer Mountain, sa Glory Mountain, parte kanindot. Diri sa compound sa Davao City, dapit lang sa Davao International Airport. 30 hectares na siya. Naadiha ang hapit na mahuman na King Dome, 75,000 seating capacity, the largest indoor worship cathedral in the world. Darbo na nato nga taga Mindanao. Naapo diha ang Jose Maria College Foundation Incorporated, eskwelahan na. Diin libuan ka mga scholar gipa-eskwela ni pastor libre. Og usana ko nga gipa-eskwela ni pastor nga libre, walay bayad. Gikag elementary, high school, college, magmasteral ka, magdoktoral ka, libre. Dili ka pangutanon unsa imong relihiyon, unsa imong tinuhan, dato ka, pobre ka, tagalayo ka, tagadong, dili. Basta nanginahanglan ka, tabangan ka ni pastor without string attached. Ni ana si pastor pag siya mutabang. Now, giunsa man ni pastor napay SMNI, tibok kalibutan, worldwide ni siya. Giunsa man ni Pastor Apollo Sikibuloy with a short span of time. No? Almost 40 years ang Kingdom of Jesus Christ. Nagsugod lang 15 ka miyembro, 15 ka miyembro, 1985 sa squatters area sa Agdao, Davao City. After nearly 40 years, kininitubo ni grew and it became 7 million strong kingdom members worldwide. Ngano man? Ngano ni ani ang pag-uswag sa Kingdom of Jesus Christ with a limited budget? Gamay naman ang budget, kay simbahan man ha. Kung manila yung sources. Gamay lang ang budget, pero ngano ni ani man pag-uswag? Unsang klaseng leader si Pastor Kibuloy? Ngano mahigala tagamati? Si Pastor Apollo Sikibuloy dili kawatan. Si Pastor Apollo Sikibuloy dili kurap. Si Pastor Apollo Sikibuloy dili manghilabot og kwarta nga dili iya. Mao na karong kaso gipatong-patong na nila nga way kamatuoran o gusto nila kwaon ang mga properties namo sa Kingdom of Jesus Christ. Pag susi-susi karon, uy, natingala sila.
Kay ni isa ka property sa Kingdom of Jesus Christ, walay nakapangalan kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ni isa ka bank account, walay nakapangalan kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Maunay timailhan, nga walay interest si Pastor Kibuloy o dili siya kuhap. Mauna, every single centavo nga masalig sa iyang makamot, iya yun gamiton sa pagpauswag sa Kingdom of Jesus Christ. Gusto ni Pastor Apollo C. Kibuloy, kung unsa ang iyang gibuhat sa KOJC, mauusab ang iyang buhaton sa tibuok Pilipinas. Nga naman, kami diha, libre po tanan, libre medical, dental, pagpaeskwela, pagkaon, sanina, allowance, transportation, security guard, tagalaba, libre mi namuyo, libre mi tanan diha. Muna gusto ni Pastor, kang gusto ni Pastor yung vision. Importante siya sa ka-leader ang vision panglantaw plano nga ang Pilipinas mahimong first world country, mga higala. Imposible ba na? Dili nga naman nabuhat gani ni Pastor with limited resources, with a limited budget. How much more sa budget sa Pilipinas? 6.325 or 325 trillion kada tuig ang budget. Asa naman ang budget karon? Naaba mo nakitang proyekto? Kusgan ninyo, naamo na kitang proyekto? Naagtutanan, ayuda, dili man na 100% na dawat. Asa mga ayuda karon? Nga nang gipangkaltasan man ang mga budget sa mga opisina sa gobyerno. DOH, NCIP, Office of the Vice President, asa na padulong? Wa man tayo nakitang budget, wa man tayo nakitang proyekto. Mao na usa sa iduso ni Pastor Kibuloy, mao gini gipanggunitan kay gusto niya zero corruption. Gusto ni Pastor, dunay death penalty para sa mga korap na opisyales sa gobyerno. Kinahanglan manubag sila kay dili na ilahang kwarta. Kinahanglan watubang sila, kinahanglan death penalty yun. Kay seryoso ni, public office is a public trust. Unya karon wa na tinadunggan, wa ni nanindugan diha. Mao na ang kasing-kasing ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Tagamati, silingan naman ta taga Davao City. Tabangan ba nato si Pastor Apollo C. Kibuloy? Kinahanglan o kining napulo ni sila kabuok PDP mo na ingon ni former President Rodrigo Duterte ato ning tabangan. Dapat makalingkod ni sila diha sa Senado. Mo na kita mahimong spokesperson nila. Muagto ta sa tumasilingan, kaila, paryente, pamilya, ipang text nato, amigo nato sa Facebook, ato agad silang ikampanya kining napulo kabuok. Kinahanglan makalingkod ni kay kung di ni sila makalingkod mga tagamati, asa puniton ang nasud Pilipinas. Timanin ninyo na nagkagidlay na ang atong nasud, wa nay kwarta. Magunsa man ta, magnganga na lang ta. Mao na sa tong kamot ang susi. Inubanan sa atong mga local officials dire ang atong umalabot na board member in number 1 nato, ang atong board member Dongo Montojo. Number 5 sa balota. Napamatud-an na ang serbisyo sa mga go. Gikan kay Sheila Go, kay Senator Bongo, ug karon kay umaabot na board member Dongo Montojo, mga higala. Nakasabot batang tanan? Seryoso ni. Naa sa tong kamot ang susi. Daghan nagkinamangay daw karon. Kuya, biya sila mangamang, no? Nangagto daw mo diri kay tungod dunay ayuda, tama ba? Walay ayuda diri. Niagto ta diri kay kita nagtuo nga dili mabayran ang mga tagamati. Ayaw ibaligya ang inyong prinsipyo. Pila lang man ang kandidat. Pwede man daw na dawaton. Pero pag abot sa eleksyon karong Mayo 12, ayaw kalinti islistan niyo daan, napulo na sila kabuok, mga higala. Palakpakan nato ang atong former President Rodrigo Roa Duterte. Kinsa ang tinuod na nagmahal sa nasod Pilipinas? Duterte! Duterte!